Jen, ikwento lang muna po yung statement natin this week and explaining the side of the house dun sa mga issues. Well, sinabi nga namin na hindi totoo yung mga sinasabi na kinumpis yung cellphone, walang access sa lawyer. Di ba nung sineserve yung order, nando si BP na sinasabi niya siya yung lawyer? At binigyan naman natin ng access. Even nga yung desisyon ko na padala sa veterans, no, para makita talaga kung may problema. That's because we are concerned about the health condition, no, of Attorney Lopez. So, ang mahalaga sa amin kasi yung well-being ng detainees. Kaya nasa veterans ngayon, we're waiting for the medical evaluation, no, nung mga doktor sa Veterans Memorial Hospital. Tapos sila rin ang magsasabi sa amin kung makakadalo siya o hindi. May feedback na sir dun sa mga doctors? Wala pa eh, pero yung sa committee, i-report ko yung status, yung recommendation ng mga doktor sa veterans. Ano ba na po yung status? Life-threatening. Mamaya na kasi yung i-report ko sa committee eh. No? Sir, ang Onting teaser lang, sir. Ano bang... life-threatening ba sir? Teaser? Paano yung teaser? Ganun. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung teaser eh. So, yun, maghintay na lang kayo. Kasi may hinihintay pa rin akong actual papers. Sinabihan lang ako na ganyan ang kondisyon, pero I want to see the document eh, na talagang yun yung recommendation ng mga doktor doon. Tapos, pina-evaluate ko rin doon sa in-house medical team natin kung ano yung nararanasan ni Attorney Lopez. No? Sir, lilipat pa ba siya sa correctional? Considering na ngayon matatapos yung detention? Well, nasa sa committee yun kung ano yung magiging desisyon nila. No? Hindi natin pwedeng pangunahan yung committee. No? After the committee has been informed of the condition of Attorney Lopez, no? Plus other factors, no? Then they will make a decision what to do with their. Sir, may paghihigpit po ba ng security dito sa House of Representatives given na meron pong binitiwang threat laban kay Speaker Martin Romualdez? Yes. Nag-double security kami. Tapos, meron din kaming information na darating dito si PP. Kaya, Parang double security. yes. Paano yun, sir? Well, ang nag-augment sa amin yung PNP. Kasi hindi naman kami makaka-hire ng additional, no? So, pagka may additional security requirements, we always ask the PNP to beef up our security. Saan yung double security sir? Sa perimeter na Both. In and out. Pati yung close-in ba ni speaker, dinoble rin ang security? Hindi naman. Same pa rin. May red alert ba? Ganon? May ganong factor po? Wala. May narinig ba kayo? Wala naman kayo nakitang red alert dito. Lockdown, wala namang ganon. Wala. Sir, Parang heightened security. Session lang. May session tayo today eh. sir, in case na bumalik si VP Sara doon sa office ni Kong Pulong, ano pong gagawin natin? Hindi. Mag-a-appear muna siya rito. I don't think she can or she's planning to do that. No? Kasi the action of the day is the committee hearing. So, we're hoping na she will attend para masagot yung mga hindi na masagot ng mga tauhan niya. No? But if she's planning po na, magbantay dito ulit kung sakaling may mag-contempt po sa detention facility, Ay, yan at ang pumilit di, siya. yan ang di natin alam, no? Kung wala nga tayo idea kung sisipot yung mga inimbita natin from her office, no? So, we have to wait for that. Sir, may recommended action ba ang House dun sa, kasi sabi niyo may breach of security protocols against the VP? May action po ba kayong nirekomenda against the VP? Wala pa. Kasi, depende yan sa action nitong committee na to, no?
Kasi sila yung nag-issue ng contempt, so we have to wait for the committee's recommendation. Ayaw na yung pangunahan yung committee. Okay? Thank you.